Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Guys, sa video ito ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-repair ng mga crack or hairline sa inyong mga ceiling or ganun din sa inyong mga wall. Tuturo ko sa inyo kung ano ang tamang pangmasilya upang hindi na muling magkaroon pa ng crack or hairlines. Ituturo ko rin sa iyo kung ano ang tamang pamamaraan sa pagmamasilya sa mga duktungan upang maiwasan ang hairlines. Guys, sundin nyo lang ang mga sabihin ko sa inyo at sisiguraduhin ko hindi na muling magkakaroon pa ng mga hairlines ang inyong mga project. So guys, umpisahan na natin Bali, isa-isahin ko lang. Halimbawa, meron kayong ceiling or kaya wall na naka-pising board. Siyempre, mamasilyahan nyo ang mga duktungan yan. Importante yun guys kasi pag hindi naging maayos, magkakaroon nga ng hairlines. Halimbawa, ganyan ang pagkakakabit. Ang tawag sa ganyang kabit ay pikit. Hindi pwedeng masilyahan ang ganyang pikit na pising board kasi yung masilyang ilalagay nyo, nasa ibabaw lang yan. So, ano ang kailangan natin gawin? Kailangan lagyan natin ng espasyo yung pagitan na yan. Para magkaroon ng pwesto yung ating gagamiting pangmasilya. Luluwagan nyo ng konti. Kailangan na yan, ganyan, tigan nyo. Merong espasyo sa gitna na paglalagyan ng gagamitin nating pangmasilya. Kasi pag hindi mo ginawa yung ganyan nga, sigurado magkakaroon ng hairlines yan lalo kung pikit. Pero kung ganyan ang klase ng inyong kisame or ng inyong wall at iyan ay minasilyahan nyo, siguraduhin ko hindi na magkakaroon ng hairlines or crack ang inyong wall or kaya yung ceiling. Ngayon naman guys, kung yung pagkakabit nga pikit, so kailangan gamitan natin yan ng grinder. Yung grinder na gagamitin natin, yun na magbibigay ng espasyo doon sa pikit. Katulad niyan, nakadikit na siya. So, gagrinderin natin yan para magkaroon nga ng espasyo yung ilalagay nating pangmasilya. So, ganyan ang gagamitin natin guys. Yung pinakabala niya, diamond cutter yan. Yan yung ginagamit na pangtabas ng tiles. Pero pwede na rin yan. So, kapag naging ganyan na ang itsura ng inyong ceiling or ng inyong wall, pwede na siyang masilyahan. Ngayon, maiba naman tayo. Dito naman tayo sa wall naman or kahit sa ceiling nyo na natapos na, napinturahan na, pero ganyan ang itsura, merong hairlines. So, ang gagawin nyo dyan, kukuha rin kayo ng grinder tulad ng naita nyo kanina para magkaroon din ng espasyo yung ilalagay nating pangmasilya. Hindi pwedeng medyo kukut-kutin nyo lang ng konti ng spatula tapos mamasilyahan nyo. Hindi pwede. Kailangan maisagad dyan hanggang ilalim para yung maging maayos at makasigurado tayo na hindi na muling magkakaroon pa ng hairlines or crack yung project na yan kapag yan nadaanan ng grinder at namasilyahan ng maayos. So guys, yan ang gagamitin nating pangmasilya doon sa pinag-usapan natin kanina sa unang parte ng ating video, ang concrete epoxy A at concrete epoxy B. Guys, paalala ko lang ang gagamitin natin yung concrete epoxy na HB. HB kasi meron niyang IB. Ngayon, ang gagamitin talaga natin dyan ay yung tinatawag na HB. Saka ang paghalo lang ng guys, napakasimple lang naman Siyempre, kung gaano karami ang gagamitin nyo ng letter A, ganon din karami ang gagamitin nyo na letter B. At pag ito haluin nyo, kailangan maging pantay na pantay ang kulay niya bago nyo siya ipapahid. At saka isa pang tip guys kung gagamit kayo nito, yung gagamitin yung pangkuha doon sa letter A, ay kailangan bukod. Iba yung nasa letter A at iba rin yung nasa letter B. Katulad ng nakikita nyo. Ayan. Kasi yung component na letter A na yan, at pag naihalo mo sa component na letter B, magsisimulang tumigas yun. Sayang naman. Ngayon guys, meron akong video tungkol dito. Makikita nyo rin yun kung paano hinalo yung concrete epoxy na yan. Ganon din sa kung paano ipinahid at kung hanggang sa ito ay ma-finishing na. Makikita nyo. Iiwan ko na lang yung link dyan sa comment section. Pakibisita nyo na lang. Guys, may ipapakita pa akong isa sa inyo Tignan nyo to. Guys, yan naman crack sa kisame. Bali, hindi ko na ipakita sa inyo. Bali, dinaanan din yan ng grinder.
Tapos sinensil ng konti. Tapos pinahiran ko na siya ng concrete epoxy A and B. Guys, sa paglalagay niya na, huwag niyong pupunuin yung pinaka-crack niya. Katulad niya, di ba, malaki yung pagkakahiwa. Huwag yung siyang pupunuin. Kailangan konti lang yan, no? Yung matabunan lang yung pinaka-crack niya talaga. Kasi mapapansin niyo, may crack sa pinakailalim yan. Eh. Lagyan niyo lang ng sapat. Tulad ng nakikita niyo. Kasi guys, pag yan napasobra, luluha lang yan. Ngayon, para makasigurado tayo na yung inilagay niyong concrete epoxy ay hindi yan luluha, pwede nyo siyang lagyan ng masking tape. Pwede. Pero kung ganyang kanipis lang ang ilalagay nyo, hindi naman yan luluha. Pero ang gagawin nyo guys, huwag nyo siyang iiwan. Kapag yan nilagyan nyo siya ng concrete epoxy, kada mga 5 minutes o basta huwag nyo siyang iiwan, babalik-balikan nyo siya kasi baka may nailagay ka na medyo makapal at iniwan mo yan, tutulo yun or luluha yun. Pag inabot ng tigas, mahihirapan ng lihahin yan. Kasi pag yan inabot na ng tigas, ang gagamitin nating pangliha dyan, grinder na. Kaya bago tayo umabot sa punto na yon, babalik-balikan nyo yung nilagay nyo na epoxy, na concrete epoxy upang maiwasan nyo yung ganung problema. So guys, kung ganyan na ang itsura, bali iintay nyo lang siya na matuyo. Mas maganda mag-intay kayo ng hanggang kinabukasan. Ngayon, pag inabot na ng kinabukasan yan, pwede nyo siyang lagyan ng skim coat or pwede nyo siyang rin lagyan ng adhesive. Yung tile adhesive, pwede rin yun. Pagkatapos nun, lilihain, tapos paprimeran at saka itatop coat. Pero kung gusto mong mapanood ang video tungkol doon, tulad ng sinabi ko kanina, iiwan ko na lang yung link diyan sa comment section. Pakibisita mo na lang guys. So guys, kung nakagustuhan mo naman ang video ito or nakatulong sa iyo, baka naman po pwedeng bigyan mo naman ako ng isang like. At kung meron kang tanong or concern tungkol sa pinag-usapan natin, i-comment down below mo lang guys. Ngayon, kung interesado ka naman sa mga ganitong uri ng topic, pagpipintura o anumang kauri nito, mungkahi ko yun na mag-subscribe ka sa aking channel, pakipindot ang notification bell upang maging updated ka sa lahat ng video ko. So, hanggang diyan muna na guys ha. See you around guys. Bye-bye!